Nandito po ako ngayon sa Nagcarlan, Laguna at alam niyo po ba na nagbo-boom po ngayon itong industriya po ng pag-aantorium dito po mismo sa Nagcarlan at makasama po natin is si Ma'am Eileen Coronado at ang masipag at mahusay nating provincial agriculturist si Sir Marlon Tobias para kumustahin ito po nga nagbo-boom na industriya po ng antorium. So, ma'am, kailan kayo nag-start na magtanim po at magluwas ng antorium? Nagsimula po kami una tauhan. Mm. Tauhan kami dati. Tapos nag-start po kami niyan 2000. Tauhan ako dati 2003. Tapos nagsarili ako ng 2009. Ibig sabihin, kumuha kami ng pwesto sa Dangwa 2009. 2000. So kayo po ay nagluluwas na mismo Opo. nitong mga antorium po. Ano? Opo. Una po kasi, ang dinideliver namin mga antorium lang po muna. Tapos habang tumatagal, nakikita po namin na pwede po palang i-deliver yung mga ganong halaman, kagaya po ng mga dahon, tropical flowers, kagaya po ng mga red wax, curcuma. Kada taon po, may nadadagdag po kami na pwede namin i-deliver. Yun ang Kasi hinahanap po ng tao. Yun na nagbukas. Yun po. Ng pinto. Opo. Pero kamusta din natin si Sir Marlon kung kailan talaga to nag-start dito, no? Sa Nagcarlan. Sa akin pagkakatanda, no mga panahon na mayroong mga gawad saka, siguro mga year 1998 ganyan hanggang 2000. Diyan meron pa na antorium dito sa Nagcarlan. Backyard pa nga lang. Totoo po Nabanggit yan. nga ni Eileen kanina, 2003. Opo, Nung kayo 2003. naging staff nung namimili. Opo. Oo. So halos malapit yung. So yun, doon nagsimula malamang kasi nagkaroon ng market, nagkaroon ng buyer. Dumami, nag-interest na magtanim, di ba? Opo. So yun, doon nagsimula yan sigurado. Sir Marlon, mga ilan dito? Kasi napansin ko, nung habang papunta pa lang tayo dito sa Nagcarlan, halos bahay-bahay, ang dami, mga naggagayak ng mga antorium. Mga ilan po dito Opo. sa bayan po ninyo, ang mga nagbebenta po ng antorium, nagluluwas po? Ako, wala akong eksakto o accurate na figure. Pero kita mo yan, no? Kada daan mo, meron tayong makikitang timba na merong antorium. Si Eileen sigurado ang alam kung ilan yung mga nagtatanim na yan o nagsusupply sa kanya ng antorium. Ano, di ba, Eileen? Opo, totoo po yun. At saka siguro talagang maganda ang kitaan sa antorium dahil hindi naman siguro tatagal ng ganyan ang industriya kung hindi rin maganda ang mga nagaganansya po ng ating mga kababayan dito sa Nagcarlan. Opo. Kasi po, una, kumbaga, bukod sa gulay, masisipag kasi yung mga taga rito sa Nagcarlan. Bukod sa magandang klima po, na ano nila na okay pala ang bulaklak. Tapos marami na rin po yung kumuha ng pwesto sa Dangwa. Ayun. Hinahanap na rin po sa Dangwa ang mga antorium. So, ang nangyari po, katulad po namin, namimili po kami, sinasabi po namin dun sa iba na, pwede ninyo itong paramihin. Kasi, pwede rin ninyong pagkakitaan. Idagdag sa inyong pinagkakakitaan. Ganun po. Tapos, bukod sa madali siyang itanim, madali din pong alagaan. Opo, ganun po. Opo. Sa less maintenance. Kasi Ganun po. napansin ko talaga to, Sir Marlon, nandun sa mga ilalim lang ng Oo. puno. Pagka naitanim mo yan dyan, susuwi, konting. Lilipat ulit. Nung araw, wala halos yan, hindi yata nilalagyan ng fertilizer. Basta garden lang, Opo. Pero ngayon, palibasa, ay may income na, ine-enhance nila yung pagpapabulaklak, di ba? Opo. Naglalagay na ba ng fertilizer? Opo, yung mga kagaya po ng mga chicken manure. Oo. Yan, Malaking mga bagay. ganyan. Yung mga nabubulok na gulay, pwede rin po yung gawing pataba. Or yung pong mga tawag dito, yung kahit yung dumi ng baboy po na pinatuyo, pwede rin po yun. Yung Ma'am Eileen, nung nag-uumpisa ka, mga ilan pa yung mga tauhan mo? Nagsimula po ako 3 lang. So mula sa 3 tauhan, Opo. ilan na po ngayon? Pag ganito po kasing may mga special na okasyon, marami po kasi kaming nahaharvest pag ganitong okasyon. Kasi nakahold yung bulaklak, so marami kaming nahaharvest. Ano po yan? Ngayon, umaabot po ng 12. Pero pag mga ordinaryong araw po, mga 9, 8, ganun po yun.
Marami pa. Pero ano po yung mga buwan po ba na sinasabi natin ng mga peak season? Marami po niyan talaga kapag po yung ang panahon ay sabihin natin na galing sa tag-init tas biglang uulan, ayan, marami na po lalabas na bulaklak dyan. Kapag naman po yung halimbawa medyo malamig, galing sa taglamig na panahon tas biglang iinit, marami pa rin yan. Kagaya po ng buwan ng April, Apo. magsisimula yan ngayong summer. Ganun po. Pagka mga ganitong panahon, Ngayon magkano po ay presyo? gaganda. Paano po ba ang bentahan nyo? Per piece? Per dozen po. Per dozen ang bentahan nyo? Kahit mag-walk-in sa inyo pwede. Pwede naman po. Magkano po pag per dozen? Pag per dozen, sa puno po ba o sa... Sa puno. Sa puno. Kasi po, meron po kaming sa puno. Tapos, syempre, kung naman na-pick up na po namin, syempre, iba na po yung Oh. price nun. Pag ganun po. Pag ganito pong, anong tawag dito? Kapag ganito pong mga special na okasyon, undas, kasi ganito yung pinakamahal na price. Yun. Kasi mag-uuntas na. Opo, ganun po. So talagang kayo mismo yung nagluluwas ng mga antorium sa Dangwa. Opo. So wala ganun nang na rin problema po. yung inyong mga kababayan. At napansin ko rin, kayo po mismo ma'am, ang pumupunta doon sa mga bahay-bahay. Opo. Kayo na kami rin po yung nagsosort. Pini-pick up na nila. Opo, Or pick up ganun. na lang. Kasi malayo pa po kasi yung sa amin para Mm. dalhin itong mga may puno ng antorium. So, ang ginagawa po namin per barangay. Bali, 4 na barangay yung kinukuha na namin dito. At almost 200 tao yung kinukuha na namin. Ang dami. Opo. Ilang barangay po yun? 4 po. 4 lang na barangay yun. Apo. 200. So malaking bagay para sa... Opo. Ano Yung buhay? 200 na Mm, pamilya yung natutulungan, may additional income. Opo. No? Diba? Additional income. Ganda. Ganda Mm. nung... Ma'am, kung okay lang, ano po yung mga, sa inyo lang, ano Apa. po yung mga naganansya mula nung kayo po ay nagluluwas na po ng mga bulaklak ng antorium sa Dangwa? Ano po yan? Yung mga naganansya niyo po, ano po ba yung masasabi niyo? Kagandahan na Kagandahan. nagawa po sa inyo ng pagluluwas po ninyo ng antorium sa Dangwa. Unang-una po, nakatulong kami rin sa mga taga rito. Kasi, dati, ano lang yan mga ornamental na halaman lang yan nasa likod lang ng bahay, ganyan. Ngayon, alam nila na, parang, nakilala yan, antorium, kasi nag-try lang sila, doon daw sa Dangwa, ano daw pala yon, bentahan daw pala ng bulaklak, kasi alam ko doon nagsimula kasi may mga mas nauna pa po sa akin na, nagdi-deliver ng antorium sa Dangwa. Una, nagbabagsak lang sila, wala silang pwesto. Mga taga Baguio ang binabagsakan nila noon. So, nung naisip nila na, anong tawag dito, naisip nila na, pwede pala na isang taga nagkarlan ang pwede pala magtinda doon. Yun ang pinakasikreto. Yun po, opo, ganon. Tapos, nung nalaman niya na, okay pala, pwede palang padamihin dito, yun, nagsimula na po yan. So, unang-una natulungan po dyan, mga taga rito. Ang marami po naming nakakausap, na-interview ng mga may puno, nakakatulong sa pagpapaaral ng mga anak, sa pangkabuhayan nila. Nakakatulong po. Kasi yung iba, mga nagpapa-college, ay, kailangan ng baon ng anak ko, kailangan ng pambili ng ulam, kailangan ng, alam niyo po yun, sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, nakakatulong siya. Then, yung sa katulad naman po namin, malaking bagay din naman po sa amin kasi yun po yung hanap buhay namin. Kami po mag-asawa parehas teacher, pero dito, ito po yung aming, ito po yung aming, anong tawag dito, naging hanap buhay na. Kumbaga sa napamahal na po sa amin. Ganun po. Yung itong pag-antorium. Opo, napamahal na kami dito. I mean, bukod sa iyo, meron pa bang iba na namimili dito ng Opo. antorium? Opo. So, doon sa 200 mong pinupuntahan o kinukuha na ng marami pa rin. Marami pa rin po. Oh, hindi lang 200 Hindi lang po. Hindi ang lang. nakikinabang dito sa Opo. So antorium na to. napakarami. Marami pala. Siguro po, kung pagsasama-samahin ninyo yung plantation ng antorium, siguro po 100 hectares. Dito lang yan sa Nagkarlan. Opo, dito lang sa Nagkarlan. Yun nasa lilim lang, sa Opo, Niugan, Opo. sa ganun. Malaba. Eh, akala natin ganun-ganun lang, oh. Oo, Kasi akala ko nakasingit nga lang, eh. Akala ko nga kanina, nung habang binabagtas natin papuntang Nagkarlan, sabi ko, may mga ano doon parang Oo. nakaganon lang yung mga halahalaman Tama, sa ano. tama. Tapos, ayun sir, dahil sa nagbubunga ito, no, ang ganda ng antorium dito sa atin sa Nagkarlan, ano yung mga nakikita nyo pa
na Potential. potential dito sa Nagcarlan? Ay maganda kung mapalawak pa natin to sa ibang barangay dito sa Mm. Nagcarlan. At sa akin kung nasa province, eh kung saan yung pwede pang ano pa yung mga pwede nating itanim. Total, si Aileen nasa Nangwa, alam niya yung demand, alam niya yung mga pwedeng dalhin doon, pwede mag-expand sa ibang bayan o ibang barangay. Yun sa akin na naisip na para mas makatulong pa. Lalaki rin yung area, lalaki din yung Opo. magiging supply ni Aileen. At saka napansin ko, no, yung ma'am, yung mga anthurium dito, ito yung mga pula. Ano Pink, po, pula ma'am. or pink? Opo. May pula din Dito, kanina. ma'am, kasi po, mas marami po yung pink na anthurium. Kasi po, ano siya hindi siya ganun kaselan. Kasi Kasi parang ano na siya sa klima dito ganyan talaga ang gusto niyang klima. Ngayon, na-observe namin kasi nung nagpunta kami ng Baguio, talagang ang anthurium naman nila mga maroon, orange, Ayun, merong malalaki. white, mga ganun po. Pero dito po sa atin, hindi masyado kasi depende po yun sa klima. Pero Aileen, maniwala ka na nung araw, nung bago pa lang tong anthurium na to, maliliit lang siya. Depende po kasi sa Alaga. sa alaga, sa lupa na tinaniman. Opo, ganun po 'yun. Nag-ano na siya talaga, Mm. level up na yung kasi nga na alagaan. Opo, tsaka isa rin po sa na-observe namin yung binhi. Oh. Opo, depende po sa binhi. Kasi Saan ba galing yung bini nyo? parang yung iba po, Las Bañas. Ah. Hindi ko po alam, basta may nagdala po dito ng ganyan. Tapos hanggang sa pinarami na po ng pinarami. Ito po, nagsimula sa isang barangay. Tapos, merong, ay maganda pala yan, ganyan-ganyan. Nanghingi, hanggang sa kumalat na, dumami na. Dito po sa Upland, sir, mas marami po ang nagtatanim dito kasi po sa klima. Pero dito po sa Lowland, kagaya po ng halimbawa ay mga diyan sa may parting Lawagin, parting Wakat, hindi po siya ganun ka-asenso. Kasi po, mainit na lugar. Ayun. Opo. Dito lang po ito sa kasi syempre katulad po namin na namimili, mas, anong tawag dito, mas gusto nila ang klima dito kasi malamig. So napakaswerte din ng mga Na taga taga dito rito po, na opo. naging favorable talaga sa pagtatanim po ng anthurium etong area. So yun pala. At bukod pa dyan, talaga naman napansin natin, mga taga Nagcarlan, talagang masisipag. Ayan Opo. talaga, no, kapansin-pansin. Mga taga Nagcarlan, Laguna po, sobrang sipag po talaga ng mga yan. At maliliga. Meron daw maliligali. So, tayo po ay nandito sa Nagcarlan, Laguna. At nakasama po natin si Ma'am Aileen Coronado. At syempre, ang provincial agriculturist, napakasipag at napakahusay. Si Sir Marlon Tubias. Kasama rin po natin si Ma'am Melody Trilliana. Ayan.